الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Now we continue our series hinggil sa kung ano mayroon katotohanan at paniniwala ang mga Shia. Sa nakaraang pinaksa natin sa lesson 3 ay ang historical account ng mga Shia o ang ulat mula mismo sa mga Shia kung kailan ito itinatag. So naipakita natin sa lesson 3 kung saan tatlong uri na may iba't ibang paniniwala sila kung paano nagsimula ang sektang Tashayyo o Shia. So sa araw naman ito ay bibigyan natin ng pansin naman ang hinggil sa ulat naman ng mga hindi Shia kung kailan ito itinatag ang Tashayyo, kailan ito nag-umpisa na maitatag itong Tashayyo. Dakuhan natin ang unang opinyon ng mga hindi Shia na inulat nila kung kailan naitatag ang Tashayyo. Ang unang opinyon nila, ang Tashayyo nila ay nagsimula pagkatapos mamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat mayroong nangahawak sa kanila na sinasabi, nahawakan nila ang opinion na ito na sinasabi noon pagkatapos mamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang karapat-dapat mamuno ay si Ali bilang imam radhiyallahu anhu. At sapagkat ito ay itinuturing din nila na si Ali radhiyallahu anhu ay isa itong kamag-anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay nakasalaysay sa nakaraang panahon, na nabanggit sa nakaraang panahon. Ang isa rito ay ang historian na si Ibn Khaldun at ang historian na si Ahmad Amin at iba pang mga orientalist sa panahon natin at sa panahon noon. Ang opinion na ito ay base sa salaysay na pagbibigay pagkagusto kasi nila kay Ali. See? Ang opinion na ito kaya naitatag ang Tashayyo base sa pagkagusto ng mga tao noon na maging imama ay si Ali radhiyallahu anhu. So, ang sino mang umahawak ng opinion na ito at may gusto na si Ali radhiyallahu anhu ang siyang maging imama, ay karapat-dapat lang sa kanya ito alila na si Ali dapat maging imama sa dahilan ito rin ay kamag-anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, hindi lang si Ali radhiyallahu anhu nagugustuhan nila noon ng mga tao bilang maging imama, kundi ganun din pag ay mayroon ding opinion na kung saan sinabi na ang gusto maging imama noon ay si Sa'd bin Abdullah radhiyallahu anhu, hindi lang si Ali. At ito ay isang ansar na sinasabi nila na dapat ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namatay siya sa Al-Madinah, dapat ay isang ansar magpatuloy pagkatapos ng pagkamatay niya, at ito ay si Sa'd bin Abdullah radhiyallahu anhu, sabi nila. So sa mga nabanggit natin ito ay wala sa kasaysayan nito ang paglitaw ng Tashayyo o pantanging pangkat. Wala itong katibayan kung saan naitatag dito ang Tashayyo. Bakit? Sapagkat ang magkaiba na opinion na ito ay isa lamang likas o karaniwan lamang bilang umaasa. Bilang umaasa. Ang gusto ng iba ay si Ali radhiyallahu anhu, ang gusto naman ng iba ay si Sa'd bin Abdullah radhiyallahu anhu. At ito ay umaasa sila sa bagay na ito sa nagugustuhan ng bawat isa na siya ang maging imama pagkatapos mamatay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In fact, sa Islam ay isa itong sistema ng syura o sistema ng pagsasanggunihan. Sa makatwid, noon sila kasi ay nakapalibot at may iba-iba silang gusto
o opinyon kung sino ang dapat mag-imama pagkatapos mamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayunpaman, hindi sila naghiwa-hiwalay hanggat hindi natapos ang usapin niyaon, upang sa ganun ay hindi magkaroon ng hidwaan o pagtatalo sa bawat isa. Kailangan tapusin nila sa panahong niyaon sa kanilang pagsasanggunian, pagpupulong na kung sino ang magiging imama pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So gaya ito na sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang aklat na Minhaj as-Sunnah Volume 1 page 36. Silang lahat noon ay nagkasundo. Sa panahon niya, hindi sila naghiwalay hanggat nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak hanggat hindi nila natapos kung sino ang mamumuno, at napagkasunduan ayon sa aklat na ito ni Ibn Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah, napagkasunduan nila noon na pinili nila si Abu Bakr radhiyallahu anhu. Sa pagpupulong na iyon, siya ang maging mamuno. Dininig ito ng bawat isa, sinunod ito ng bawat isa, at nagbigay ng katapatan kay Abu Bakr ang bawat isa sa harapan kung saan naroroon ang lahat. Maging si Ali radhiyallahu anhu ay nagbigay ng katapatan at pagsunod kay Abu Bakr, at katunayan siya ay kasama pa sa paglalakbay nila noon sa Bani Hanif. At silang lahat sa panahong yaon ay nagkasundo, nagkaisa na ang kanilang mamuno ay si Abu Bakr. Kung babalikan natin, wala dito sa kasaysayan na sinasabi nila ang tasyayyo ay nagsimula sa panahon ng pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil ginusto nila si Ali na siya ang magimama. So dahil dito ay nabuo ang tasyayyo. No, ito lamang ay isang pagnanais nila na sana ay si Ali radhiyallahu anhu ang mamuno pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bagamat ipinipilit ng iba ito na gusto talaga nila na si Ali, ang karapat-dapat si Ali. Ngunit mayroon ding gusto ang isa, hanggang sa matapos si Abu Bakr radhiyallahu anhu ang siyang pinili, at nakakarami ang may gusto sa kanya at napagkaisa at napagkasunduan ito. So sa makatuwid, walang dahilan o walang ebidensya dito na itatag ang tasyayyo. Nabalikan natin ang hadith. Napakaganda nito. Mayroon silang binanggit na hadith na nakaraan, pinaksa natin na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam daw siya ang nagtanim ng binhi ng tasyayyo. Siya ang nangalaga hanggang sa ito'y lumaki, hanggang ito ay lumago bago siya mamatay. So, ito ay patuloy hanggang sa lumago. Ibig sabihin, see? So, si Ali ang tinutukoy dito ang tasyayyo sa pagkaimama ni Ali, at ito'y pinangalagaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at lumago. Patuloy ito ibig sabihin. Dito ay malinaw na sa panahong namumuno si Abu Bakr, si Ali radhiyallahu anhu tagasunod ng Abu Bakr. See? So nasaan ang hadith na sinasabi nilang ito na patuloy ang tasyayyo hanggang sa lumago, samantalang siya naging tagasunod ni Abu Bakr sa panahon ng kanyang pamumuno? Ganon din kay Umar bin al-Khattab, ganon din kay Uthman radhiyallahu anhu. Sa ganito ay itinanggi nila ang posisyon ni Ali radhiyallahu anhu, na kung saan ito'y patuloy na paniniwala ng Shia na siya ay itinanim o binhi na kung saan hanggang sa lumago. No, patuloy dito hanggang sa lumago ang tasyayyo. So ibig sabihin ay pinasinungalingan nila si Ali dito na siya ay isang tagasunod ni Abu Bakr pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw na siya ay tagasunod ni Abu Bakr at nabigay ng katapatan, at kasama niya pa sa mga paglalakbay ito ni Abu Bakr si Ali radhiyallahu anhu. Pagkatandahan natin ang sinabi ni Ali radhiyallahu anhu. Sa nakaraang paksay pinaksa rin natin ito, ang sinabi niya sa Al-Kufa, sa Iraq. Ano sinabi niya? Napaksa natin sa nakaraan ito ng detalyado. Sinabi niya ang pinakamahusay sa ummang ito pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakr, pagkatapos si Umar radhiyallahu anhu. Ngayon, papaano nakita ng mga ibang kasamahan nila na mga Shia na si Ali ang karapat-dapat mamuno? Siya ang dapat maging imama na ipinangangaral nila, hanggang ngayon mayroon nito. Kung saan ay hindi naman ito natagpuan o makikita mismo sa sarili ni Ali radhiyallahu anhu
na siya ay nagsabi na karapat-dapat siyang mamuno pagkatapos ng sugo. Hindi niya ito sinabi, bagkus sinabi niya na si Abu Bakar ang karapat-dapat, siya ang higit at walang pinakamabuti pagkatapos ng sugo maliban sa kanya pagkatapos si Abu Bakar. Ito ba'y pinasisinungalingan ng mga Shia? At ito ay otentibo. Sapagkat sila higit na mabuti, even na sa akin, ibig sabihin, even na sa akin, even na sa kanya, ibig sabihin kay Al-Dailan, ay higit itong mabuti sapagkat walang higit na mabuti pagkatapos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban kay Abu Bakar pagkatapos kay Umar radhiyallahu anhu. Ang terminong Shia ay hindi man nabanggit sa panahon ni Abu Bakar, sa panahon ni Umar, sa panahon ni Utsman radhiyallahu anhum, ay hindi nabanggit ang terminong Shia sa makatuwid. Paano nilang naibigay ang kanilang opinion na ang orihinal ng pagtatag ng Tashayyu ay pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naitindig ang sektang Tashayyu? Mayroon kasing pangkat na nagkakagusto kay Ali radhiyallahu anhu sa pagkaimama. At ito ay hindi naman natukoy sa pananampalatayang Islam. Kundi ito ay lamang isang base lamang sa salaysay ni Al-Yaqubi sa kanyang aklat, sa kasaysayang aklat, na sinabi niya doon ay may mga pangkat na hindi nagbigay ng pakikipagtipan o pagsang-ayon kay Abu Bakr radhiyallahu anhu, kabilang na si Salman, Abu Dar, Ammar, Al-Miqdad radhiyallahu anhum, at sila ay higit na nagkakagusto o pinili nila si Ali radhiyallahu anhu. Ito ay nasa kanyang aklat na kung saan Tariq Al-Yaqubi, Volume 2, page 124. Gayon pa man, ang salaysay ni Al-Yaqubi ay nagbibigay pa o nagpapakita pa ito sa mga sahaba ng pagka-rejectionist. Nagpapakita pa ang salaysay na ito na sa mga sahaba na ito ay mga rejectionist, ang mga sahabang ito. Subhanallah, a'udhu billah. Sinabi ni Al-Qadi Abu Bakr Ibn Arabi, huwag kayong makinig sa mga kasaysayan na inilalathala maliban lamang sa kasaysayang inilalathala ni At-Tabari. Maliban pa dyan, sabi niya, ang mga ito ay reddet. Ito ay mula sa kanyang aklat, Ar-Awasim Minatawasim, page 248 hanggang 249. Karamihan sa mga syuyuk ng mga Shia ay sang-ayon sa opinion din na ito, na ang orihinal na pagkatatag ng Shiism ay hindi nagsimula pagkatapos ng kamatayan ng Suguksi. Sa kanilang mga syuyuk ng mga Shia, sila rin ay sang-ayon na hindi nagsimula ang Tashayyu pagkamatay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ang unang opinion. Ibig sabihin, malabo, hindi malinaw, na ang Tashayyu ay naitatag pagkatapos mamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalawang opinion nila na inaitatag ang Tashayyu kay Ali radhiyallahu anhu ay nagsimula pagkamatay ng Propeta Muhammad, pagkamatay ni Utsman, ang ikatlong kalipa ng pananampalatayang Islam radhiyallahu anhu, the third caliph. Kung saan mababasa natin sa aklat ni Ibn Qasim, Al-Fasl Volume 2, page 8, na si Utsman ay umabot ng 12 years sa kanyang pamumuno at sa pagkamatay niya, ang pagtatalo ay naganap. At pagsisimula ng mga rapida dito ay nagsimula. Katulad din ito ng sinabi ng iba pang mga scholars at mga mananaliksik. Tulad na sinabi ni Sheikh Utsman bin Abdullah Al-Hanafi, at ganon din maging ang mga ibang Oriental na pinanghahawakan din ang opinion na ito. See? Ayon sa opinion na ito, sa pagkamatay ni Utsman ay nagsimula ang Shia Darafida, ang Tashayyu. At ang nagtatag nito nila ay walang iba kundi si Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba isa siyang Yahud o Hudyo. Sino itong si Abdullah bin Saba? Ito ay ang punong kinatawan ng sektang ito ng Rafida, na kilalang kilala sa tawag na Asabaiya.
at naglathala siya ng pagiging banal, at ito ay ipinatungkol niya ang mga kabanalang inilathala niyang ito ay kay Ali radhiyallahu anhu. Bilang karagdagan ay pinanghawakan ang katuruan mula sa kanya. Yan ang totoo. Sa bandang huli, tignan natin yan. Muli, na kung saan ipinangaral niya rin na si Ali radhiyallahu anhu ay magbabalik. Ibig sabihin, si Ali magbabalik pa sa mundong ito. At itong si Abdullah bin Saba, ang taong gumawa ng pang-iinsulto sa mga sahaba, ang kauna-unahang tao na gumawa ng pang-iinsulto sa sahaba. Ginawa ito ng pundasyon o haligi ng mga Shia. Inshallah mamaya. Naging pundasyon pa nila ito. Ang orihinal na pinagmulan ni Abdullah bin Saba ay sa Yemen. Isa siyang Hudyo. At naglakbay siya upang ipalaganap ang Islam na puno ng fitna. To the west in Saudi, ng Arabia, Al-Hijaz, then pumunta siya sa Basra in Iraq, then pumunta siya sa Kufa in Iraq, at pinasok niya ang Damascus sa panahon ni Uthman radhiyallahu anhu. At ang mga tao dito sa Damascus na ito ay itinaboy lamang siya. Siya ay umalis at tumungo siya sa Egypt. Sa Egypto dito ibinulalas niya ang mga inalathala ang mga kasaysayang bidaa doon sa Egypto. Ang mga pangaral ng iba, ang mga ngaral na iba, maging ito man ay sa mga Shia, na ang pangangaral ni Ibn Saba at kanyang mga paniniwala ay tinalikuran ito. Tinalikuran ito mula sa aklat ng sek, sa aklat ng kanyang mga tagasunod o men, at sa aklat ng kasaysayan. Tinalikuran. Mula sa sunna, ganun din sa mga referensya ng mga Shia. Gaya ng sabi natin, tinalikuran. Hindi tinakwil ito si Abdullah bin Saba, maging ang kanyang mga kasamaan, maging ang kanyang tinatag na sekta o kanyang sek. At ito'y sinabi rin, ito'y binanggit ni Asy'ari, na ito'y binanggit din ni Asy'ari at Al-Mauti, Al-Baghdadi, Al-Asfarini, Al-Razi ibn Murtada, Ibn Asakir, Ibn Hajar, at ganun din As-Sam'ani, Ibn Kathir, Al-Maqdisi, Ibn Khaldun. At sa mga resources ng mga Shia ay nabanggit din ito. An-Nisiyul Akhbar, Masailul Imama, page 22 hanggang 23, Al-Qummi sa kanyang makamat, page 20, Al-Nubahti, Al-Khashi ibn al-Hadid, di ba ba? So, nabanggit din sa kanilang mga resource na kung saan itinakwil ang taong ito, ang kanyang dalang sekta, ang kanyang mga kasamaan, ang kanyang aral ay itinakwil nila maging mga Shia, hindi lang ang Sunnah, mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itong si Abdullah bin Saba, nagsimula ito sa kanyang hangarin sa konting panahon na lamang na natitira ni Uthman radhiyallahu anhu bago siya mamatay. Ang many researchers sa nakaraan and the contemporary na nagsabi na si Ibn Saba, siya ay ang pinagsimulan at nagtatag ng Shia sect. See? Siya ang nagtatag ng Shia sect. At unang nagtatag ng haligi o pundasyon ng Shia sect. Itong si Abdullah bin Saba ang nagsulsul sa paniniwala patungkol kay Ali, batay alinsunod sa teksto na nakasulat na si Ali ay dapat daw. Ito'y nakasulat daw. Nakasulat sa mga teksto na kung saan na si Ali ang dapat maging khalifa. At itong Ibn Saba na ito, ang layunin lamang niya noon ay sirain lamang ang aral ng Islam. Tulad ng ginawa niya sa aral ng mga Nasara o Kristiyano. At ito ay nabanggit ni Sheikh Kun, Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang Majmu' al-Fatawa, Volume 4, page 518. Gayon din kay Ibn al-Murtada sa kanyang aklat na Al-Maliyya wal-Amal, page 145. At mula kay Abu Zahra na siya ay nag-comment na si Abdullah bin Saba ay greatest tagut
Isa itong malaking tagut. Si Ibn Saba, Abdullah bin Saba, ang nagturo ng pagbabalik ni Ali radhiyallahu anhu sa mundong ito. At sinabi rin niya na si Muhammad ay nagtalaga kay Ali bilang khalifa. At patuloy pa ni Abu Sahra ang fitna ni Ibn Saba at ang kanyang mga kasamahan ay pinakamalaking fitna ang dala nila sa ilalim ng paniniwala ng Shiism na ipinalaganap nila. Karamihan sa panahon natin ngayon, ang mga Rafida ay pinasinungalingan ang paglitaw ni Abdullah bin Saba. Pinasinungalingan pa nila ito sa panahon natin ngayon. Pinasinungalingan nila ang pagdating ni Abdullah bin Saba nang walang katanggap-tanggap na basihan mula sa kanila. At sa kanyang aklat kung saan mula sa kanila ay si Murtada Ashkari na mula sa kanyang aklat ay nagsabi na si Abdullah bin Saba, page 35, na ito ay itinatakwil nila si Abdullah bin Saba sa kanyang paglitaw. Hindi lang yan. Some contemporary ng mga Shia ay nagsasabi na si Abdullah bin Saba ay si Ammar Yasir. Si Ammar Yasir radhiyallahu anhu si Abdullah bin Saba. Mula ito kay Anil Wadi, mula sa kanyang aklat na Ar-Salatin, page 274. So sa unang aklat ni Murtada Ashkari, ito ay sa page 35, itinakwil, hindi tinanggap ang pagdating na Abdullah bin Saba. Dito naman, ipinakita nila na si Abdullah bin Saba na tinutukoy nila dito, hindi siya, kundi siya si Ammar bin Yasir. Kung saan ito'y matatagpuan sa Anil Wadi, mula sa kanyang aklat na Ar-Salatin, page 274, at ginaya din ito ng isa pang Shi'i na si Mustafa Saidi mula sa kanyang aklat As-Silatu Bayna Tasawu fi wa Tashayyu, page 40 to 41. Ginaya niya ang sinabi nito na kung saan sinutukoy dito si Abdullah bin Saba ay hindi yun, kundi yun ay si Ammar bin Yasir. Ang pagsabi nilang ito ay isang pagtangka lamang. Upang sa ganon ay pagtangkang pagsasalita o panlilang, upang sa ganon ay makapakita nila itong mga Shia ay inosente sila sa plano ng mga Hudyo. Sa plano ng mga Hudyo na sirain ang Islam, inosente sila dito. Patungkol din kay Abdullah bin Saba ay inosente sila sa kanya. At upang sa ganon din ay mapasinungalingan nila na ang pinagsimulan ng Shia ay nagsimula sa mga Hudyo. Ngunit batid natin sa mga naunang referensya mula sa Ahlus Sunnah wal Jamaah at mga Shi'i ay nagkasundo na si Abdullah bin Saba ay tunay at tunay din ito na kanya, tunay na ito ay dumating at ganoon din sa kanya at tunay na ginawa niya ang kanyang mga hangarin, tunay ito na dumating din sa historical character. Ang kanyang historical character ay pinatunayan na pagkasunduan nila na ito'y totoo, maging Ahlus Sunnah wal Jamaah, maging sino man ay mga Shia. So, paano sinasabi ng mga Shia na ito? Sa ating panahon na si Abdullah bin Saba ay si Ammar Yasir. Gayong wala ito sa kasaysayan. Paano nila na ito nagawa? Na iugnay kay Ammar bin Yasir ang kaugnayang hinggil kay Abdullah bin Saba. Hindi ba ito ay malinaw na paiinsulto sa isang matuwid na sahaba, matuwid na tao na sugo ng sahaba ng sugo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At ito'y pang-iinsulto. Anong sinabi sa aklat ng mga Shia patungkol kay Ibn Saba? Example, mula kay Sa'd bin Abdullah na sinabi ang kumi isang sheikh kung saan ang sheikh na ito na kung saan ikinonsidera nila sa kanilang sekta na ito ay paki
sa kanilang sekta. Inamin niya ang pagkalitaw ni Ibn Sabah. See? Isa nila itong sheikh, ito isang tinuturing na faqih at pinagkakatiwala ang tao na pinatutuhanan niya si Abdullah bin Sabah ay totoo. Mula sa kasaysayan ng aklat na Rijal Najasi at ito ay namatay 229 after Hijrah at alam nito ang turing nila kay Al-Qummi. Alam ng mga Shia ang turing nila kay Al-Qummi ay malaki ang tiwala nila rito sa kanyang mga balita at iba pa. Yan ang katotohanan. Pinagkakatiwalaan ng sheikh nilang ito. Ngunit ipinakita na siya umamin na dumating si Abdullah bin Sabah. Hindi ba ito'y malaking insulto sa kanya na ito'y pinasisungalingan ng mga Shia sa panahon natin ngayon, na ito'y pinatutuhanan at sila naman hindi nila pinatutuhanan ang pagdating ni Abdullah bin Sabah, ngayon pinatutuhanan ito ng sheikh na ito na kanilang pinagkakatiwalaan. Ibig sabihin, ang kanilang pinagkakatiwalaan sheikh na ito ay sinungaling. Talagang ang resulta ng hindi katotohanan ay pagkagulo at hindi maintindihan ang mga sitwasyon. Yan ang mga resulta, isa sa resulta ng isang mga peke na kung saan mga huwad na pagkakaroon ng ganitong uri na katulad ng mga Shia ay dahil sa ito ay hindi totoo. Ang mga resulta ay hindi mo masyadong maunawahan at ikaw mismo ay naguguluhan. Hindi malinaw sapagkat puro mga imbento. Pati kanilang mga sheikh ay naiinsulto nila dahilan sa kanilang mga pagsisinungaling. Pagtatago at papagpanggap at paglilinlang, nadadamay tuloy ang kanilang mga pinagkakatiwalaang tao na pinakamataas sa kanila. Ganon din sinabi ng kanilang isa pang sheikh na si An-Nubahti. Ang paglitaw ni Ibn Sabah, sang-ayon siya kay Al-Qummi, kung paano sinulat ni Al-Qummi ay parehas at saktong-saktong pahayag din ang ginawa ito sa kanyang aklat. At isa rin itong pinagkakatiwalaan nilang sheikh, itong si An-Nubahti. Hindi lang yan, mayroon pang isa na daw sa kanila na scholars na pinagkakatiwalaan din nila na si Al-Khashi, kung saan alam niya ang balita at tao ni Bin Sabah tulad ng paglathala niya sa Atusi. Siya ang naghayag ng 6 na narration patungkol pa kay Sabah o Ibn Sabah. At ang kanyang aklat na Rijal Najasi, kung saan isa itong matandang aklat ng mga Shia na pinagkakatiwalaan. Isa sa salaysay nito, sa 6 na ito, pagbigay tayo ng isang salaysay na sinabi niya na si Ibn Sabah ay naghayag siya ng pagkapropeta. Sinabi ni Ibn Sabah sa panahon daw niya siya ay propeta at sinabi niya na si Ali ay si Allah. Udubillah. At dahil dito ay itinagubilin ni Ali kay Ibn Sabah na siya ay humingi ng tawad sa Allah. Subalit hindi ito ginawa ni Abdullah bin Sabah. So sa ganito ay dinala siya ni Ali sa apoy. See? Narration yan. Ng kanilang isang sheikh na pinatunayan ito. So paano na sasabihin na hindi dumating si Abdullah bin Sabah? At ito si Ammar bin Yasir, ibinintang nila sa isang sahaba upang sa ganun ay itakwil nila, i-reject ang pagdating ni Abdullah bin Sabah dahil hindi nila matanggap ang kanyang mga aral at mga ginagawa sa panahon niya. At sinabi ni Al-Khashi na ang imam ng Shia ay nagpatotoo sa pagdating ni Abdullah bin Sabah. Nagpatotoo. At sinabi din nila na si Abdullah bin Sabah ay kasinungalingan ang sinabi niya tungkol kay Ali. Ipinakita na siya ay sinungaling na tao. Sa makatwid dito ay nauunawahan na natin na ang opinion ng Shia ay mula sa mga Hudyo. Mula sa mga Hudyo. Sa makatwid, ang pagtakwil sa paglitaw o pagdating ni Sabah ay pinasinungalingan nila ang kanilang pinagkakatiwala ang mga sheikh, mga syuyok. Pinasisinungalingan nila bagamat inaamin ng mga ito na dumating ito, pinasisinungalingan nila mismo ang kanilang mga syuyok. Ito si Ibn Sabah, ito rin ang unang tao na nagsabi na si Ali ay al-wasiyya ni Ali
ang pagpapamana kay Ali. Hindi ibig sabihin, di ito namatay. At siya ay babalik muli. See? Audubillah. At ito rin ang kauna-unahang ginawa. Siya rin ang kauna-unahang gumawa ng pagtuligsa, pag-iinsulto sa mga sahaba at mga khalifa. At ito ay importante malaman natin na ang pag-iinsultong ito ni Ibn Sabah sa mga sahaba at sa mga khalifa ay kailangan mahalagang malaman natin ito dahil ito ay naging haligi ng mga Rapida sect. Ginawa pa itong haligi. Sa panahon natin ngayon ay iniinsulto nila ang mga sahaba na ang turing nila sa lahat ng mga sahaba ay mga kafir. Audubillah. Ang haligi na ito ang siyang dahilan upang magkaroon. Tandaan natin, ang haligi na ito ang siyang dahilan upang magkaroon ng mga salaysay o mga narration na ang mga salaysay na ito na mga bulaang salaysay ay ipinatungkol nila sa may bahay ng sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ahlul Bait na may puno ng mga kasinungalingan ang mga salaysay. At dahil dito ay ipinangaral nila ang mga salaysay na ito, ipinangaral nila ang mga inventong salaysay na ito na ipinatungkol sa may bahay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga tagasunod, especially sa mga hindi Arabo na mga Shia. Yan ang second opinion. Ang second opinion ay nagmula ang tasyayo sa panahon ni Abdullah bin Sabah. Third opinion, ang pinagmulan ng tasyayo ay naganap sa panahong 37 after Hijrah nila. At sa Christian Hira, ito ay 658. Ang opinion na ito ay kakaunti lang ang humawak nito sa kanila, kung saan naganap ang digmaan sa pagitan ni Ali at Muawiyah radhiyallahu anhum doon sa Siffin. At ito ay nangyari 37 after Hijrah. Gayon pa man ang opinion na ito ay malayo sa pagsimula at pagtatag ng tasyayo o ng sektang Shiism sapagkat ito ay hindi kinakakitaan ng may kaugnayan tungkol sa pagtatag ng Shia. At alam natin na ang kasamahan ni Ali mula sa sektang Shiism at alam natin na ang kasamahan ni Ali radhiyallahu anhu ay wala ito sa sektang Shiism at ganun din ay wala sa haligi ng kasaysayan ng Islam na sila ay nasa sektang Shiism. Yan ang tinatawag nilang Shia ni Ali. Noon sa panahon na iyon, tagasunod ni Ali. Ngunit hindi na si Ali, gaya na nabanggit natin, si Muawiyah, meron din Shia. Ang tagasunod ni Muawiyah, ginagamit din ito ni Muawiyah na tawagin Shia ang kanyang mga kasamahan. Ngunit ang mga Shia niyon, pakatandaan natin, sila rin ay Ahlus Sunnah wal Jamaah. At iniwan nila ang pangalang ito nang bago mamuno ang si Abu Bakar sapagkat lumilitaw na dito ang pagkarapida. Sila nagbalik muli na tawaging Ahlus Sunnah wal Jamaah sapagkat alam nila na walang basihan hinggil sa Shia na ito. Yan ang tinatawag nilang Shia ni Ali, ni Muawiyah radhiyallahu anhum sa kanilang mga tagasunod. Ngunit sila pa rin ay Ahlus Sunnah wal Jamaah, tandaan natin ito. At ito'y napaksa na natin sa nakaraang paksa. Ito ang kanilang third opinion. Ang third opinion nila ay 37 after Hijrah, doon na itatag ang tasyayo. Walang matibay na dalil yan, walang ebidensya ang natatag yan. Ang pangapat na opinion nila pagkamatay ni ang naitatag ang tasyayo ay nagsimula pagkamatay ni Al-Hussein. At sinabi na ang dugo ni Al-Hussein na ito ay bumuo o humirang ng binhi ng tasyayo bilang paniniwala. Malabo, malayo. Alam niyo ba kung bakit nila ginawa ito? Dahil sa masyadong ma-emotion na pagkamatay ng mga ito. Lalo ganun si Ali at Al-Hussein. Para bang sa tao ay likas sa atin ang naaawa tayo. Sa kanilang pagkamatay ay nahawa sila, labis silang nalungkot, naawa sa mga taong ito. Ang bugso ng damdamin nila ngayon ay nagtulak sa kanila dahil naawa sila, ay ginawa nila ito na dapat sila ang maging karapat, dapat talaga na maging imam. See? So dito sinabi nila nang mamatay si Al-Hussein
ang dugo ni Hussein ay bumuo at humirang ng binhi ng pagkatasyayo bilang paniniwala. Kanila lamang ito ng mga haka-haka. Ito ang pang-apat na opinion. So mapapansin natin ang apat na ito, ang pagtatag maging sa ulat ng hindi mga Shia, ay hindi rin nagkakasundo kung kailan na itatag ang tasyayo. See? Ang pagkatatag ng tasyayo ay hindi naman agad-agad, kundi pagkalipas lamang ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, pahakbang-hakbang pa ito kung papansinin natin ang mga opinion o panapanahon. Ano ang pundasyon o haligi nito ng Shia? Ang pundasyon at haligi nito, alam niyo ba na nanggaling ito kay Abdullah bin Sabah? Tulad na nabanggit sa maraming aklat nila na pag pinagkakatiwalaan pa nila ito. At ang Ahlus Sunnah ay naniniwala na ginawa nila ito, ang layunin ito, upang sirain ang Islam. Ginawa nilang mga haligi ang mga gawa ni Abdullah bin Sabah sa kanilang Shia sect upang sirain ang Islam. Ano ba ang plano ni Abdullah bin Sabah? Sirain ang Islam. Anong plano nila ngayon? Bakit ginaya at ginawa pang haligi ang mga gawain ni Abdullah bin Sabah at kanyang mga samahan? Upang sirain ang Islam. Kaya sang-ayon ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah na ang mga ito ay plano lamang nilang sirain ang pananampalatayang Islam, ang tunay na aral nito. Ito si Abdullah bin Sabah na siyang unang nagsabi ng paniniwala sa pagkaimama ni Ali. At ito ay farz, ito ay obligado aniya. At sinabi niya rin na dapat siyang mamuno at ito'y sinabi ng sugo. At ito ay isang pundasyon ng tasyayo. Isa itong pundasyon na nanggaling kay Abdullah bin Sabah. Na obligado dapat maniwala ang mga Muslim sa pagkaimama ni Ali at ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang aklat ng mga Shia na sinabi kung saan ni Abdullah bin Sabah at kanyang pangkat sa kanilang aklat mismo na sinabi ang unang uminsulto sa mga sahaba o kaya Abu Bakar, Umar o Osman radhiyallahu anhum, ang unang uminsulto sa kanila ay si Abdullah bin Sabah. See? Sa panahon natin ngayon, ito rin ay paniniwala ng mga Shia sa mga sahaba. At ito ay nakatala sa kanilang mga aklat, sa kanilang mga pinagkakatiwalaang aklat, na sila rin ay iniinsulto nila ang mga sahaba. Tulad ng pag-insulto ni Abdullah bin Sabah, na itinuturing nila ang lahat ng mga sahaba ay mga kafir. See? Lahat mga kafir. Malaking insulto ito. A'udzubillah. Ganon din ang sinabi ni Ibn Sabah. Siya ang nagsabi na si Ali ay babalik muli. At ito rin ay kanilang paniniwala at haligi o pundasyon sa kanilang paniniwalang Shia. Ito rin ay pundasyon nila na hindi sila maaaring hindi maniwala na si Ali hindi babalik. Babalik siya at ito ay kanilang paniniwala. Ito ay nasa kanilang aklat tulad ni Al-Qummi, Al-Mufti, Al-Sayyid Akbar, tiba pa. Sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ganon din kay Al-Baghdadi naroon ito, Al-Asqalani, Al-Asari at sa iba pa. Later, papaksahin natin ito insyaAllah. Ang raja'ah, ang pagbabalik ni Ali radhiyallahu anhu tinutukoy ni Abdullah bin Sabah pagdating natin sa creed o paniniwala. So ito ay isang haligi ng mga Shia na babalik si Ali radhiyallahu anhu sapagkat hindi siya namatay. Gaya na sabi ni Abdullah bin Sabah, ito'y ipinamana sa kanya. Hindi siya namatay, babalik siya. Nakita niyo na ngayon ang mga haligi ng Shia ay halos hango sa ginawa ni Abdullah bin Sabah, kung saan ang layunin ng taong ito ay para lamang sirain ng Islam. Ibig sabihin ay ipinagpapatuloy lamang nila ang simula ni Abdullah bin Sabah na sirain ang Islam. Alam natin na si Ali radhiyallahu anhu sa kanyang panahon, aniya, sino mang magsabi
na siya ay higit na maghusay at mabuti kaysa Abu Bakar at Umar, ay ipinag-utos niya na ito ay parusahan. See? Ano sabi ni Ali radhiyallahu anhu sa panahon niya? Ang sino mang magsabi na si Ali higit na mabuti kay Abu Bakar at Umar, ito ay ipinag-uutos niya na parusahan siya. Anong parusa ito? Anong tawag? Ito'y pang-iinsulta na kaparusahan sa mga namumuno o kalipa. At ito ay isinalaysay mula sa Minhaj as-Sunnah ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, Volume 1, page 219 hanggang page 220 sa makatwid. Anong maipagpapalagay natin sa paniniwala ng mga Shia? Na part sa kanila na paniwalaan ang imam dapat ay si Ali, ang mamuno sa lahat, maging sa mga naunang kalifa. At ito rin daw ay utos ng sugo. At lumilitaw na siya ay higit pang mahusay kay Abu Bakar at Umar. Ito ang pinapakita nila. Higit pa siyang mahusay kay Abu Bakar at kay Umar. Ngayon, ang sabi ni Ali radhiyallahu anhu, ang sino man magsabi niya ay inutos kong pagparusahan. Paano kaya kung babalik si Ali radhiyallahu anhu tulad ng kanilang paniniwala? Eh di ipinag-utos lang sa kanila na sila ay parusahan. See? Dahil alam nilang babalik si Ali radhiyallahu anhu, ito isang haligi nila. So kung babalik si Ali radhiyallahu anhu at ito ay bumalik, eh di ipag-utos lang sa kanila na sila'y parusahan. Bakit? Dahil ipinahigit nila si Ali radhiyallahu anhu kaysa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu at kay Abu Bakr as-Siddiq. Pinahihigit nila si Ali radhiyallahu anhu. So sino man magpahigit sa dalawang ito, Ali radhiyallahu anhu ipinag-utos kung parusahan. Kung siya ibabalik paniniwala tulad ng paniniwala nila, eh di ipinag-utos lang ni Ali na sila'y parusahan. Dahil ipinahihigit nila si Ali sa dalawang kalifa na ito. See? So ito ang apat naman na opinyon na sinasabi nila. Na ang tasyayyu pagkatapos mamatay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay naitatag o sa panahon ni Utsman radhiyallahu anhu, sa natitirang ilang panahon ni Utsman radhiyallahu anhu, sa pagdating ni Abdul bin Sabah, at ganun din sa panahon ng 37 after Hijrah. See? At ganun din ang sinasabi nilang pagkamatay ni Al-Husayn. Apat. Ang una, sinasabi nila pagkamatay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, sa konting panahon na natitira ni Utsman, o ang iba nagsabi pagkamatay ni Utsman radhiyallahu anhu. Pangatlo, 37 after Hijrah. Pang-apat, pagkamatay ni Al-Husayn. Walang katiyakan kung saan tama o totoo. Ibig sabihin, pagpapakita lang ito ng hindi pagkakasundo kung kailan naitatag ang tasyayyu, at ito'y tinugon natin, sinagot natin sa abot na ating makakaya mula sa referensya ng mga scholar ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. So inshallah sa susunod ay papasahin natin ang dangerous creed ng Ahlus Sunnah ng mga Shia, kung saan sa paniniwala, anong paniniwala mayroon sa paniniwala sa banal na Quran. Napakaganda ng paksang ito at tiyak na magugulat ang marami Ahlus Sunnah wal Jamaah sa paniniwala ng mga Shia hinggil sa banal na Quran. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.